pag-aaral sa Filipino TV. Ang ating aralin ay tungkol sa paglalagom na synopsis sa asignaturang Filipino sa Piling Larang Academic. Tatalakayin natin ang Module 4, ika-4 na linggo ng unang markahan. Pagkatapos ng aralin ay inaasahan na ikaw na mag-aaral ay nakasusulat ng maayos na akademikong sulatin. Kumusta ka na? Binabati kita at mahusay mong naisagawa ang mga gawain sa Module 3. Sa nakaraang aralin na batid mo ang pananaliksik sa akademikong Filipino, nakatutuwang malamang nagkaroon ka ng malalim na kabatiran tungkol dito. Nasisiguro kong hindi na bago sa iyo ang pananaliksik at sa tulong ng Module 3, nagkaroon ka ng malinaw na ideya sa gawaing ito. Sa module namang ito, mauunawaan ang maayos na pagsulat ng lagom. Isa ito sa mga kasanayang dapat mong matutuhan. Pero bago natin talakayin ang aralin, subukin ko nga ang iyong kaalaman tungkol dito. Ilabas ang iyong ballpen at kwaderno at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Handa ka na ba? Simulan na natin! Panuto. Basahin at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng tamang sagot. Una, ito ay pinasimple o pinaikling bersyon ng isang sulatin o akda. A. Abstract. B. Bio note. C. Synopsis. D. Paglalagom. Kung ang sagot mo ay titik D, paglalagom, tama! Tawang tanong, mahilig manood ng iba't ibang pelikula si Kyle. Nais niyang gawan ito ng buod at i-post sa social media upang mabigyan ng ideya ang ibang nais manood ng mga pelikulang ito. Anong uri ng lagom ang pwede niyang gawin? A. Abstract. B. Bio note. C. Synopsis. D. Paglalagom. Ang sagot mo ay titik C. Synopsis. Mahusay. Pangatlo, ito ay uri ng paglalagom na kalimitang ginagamit sa mga akdang nasa tekstong naratibo tulad ng kwento, salaysay, nobela, dula, parabola, tanumpati at pang-anyo ng panitikan. A. Abstract. B. Bio note. C. Synopsis. D. Paglalagom. Kung ang sagot mo ay titik C. Synopsis, mahusay. Panlima, sa pagsulat ng synopsis, dapat na ibatay ito sa tono ng pagkakasulat ng orihinal na sipi. Nangangahulugan lamang ito na A. Dapat maramdaman ng mambabasa ang totoong damdamin na naghahari mula sa akda. B. Dapat maisulat ang mga pangunahing tauhan sa kanilang mga gampanin. C. Suriin ang pangunahin at di pangunahing kaisipan. D. Pagtatala ng mga kaisipan habang nagbabasa. Ang sagot mo ba ay titik A? Dapat maramdaman ng mambabasa ang totoong damdaming naghahari mula sa akda? Magaling! Pang-anim, sa pagsulat ng paglalagom na synopsis, mahalagang maibuod ang nilalaman ng akda gamit ang puwang. A. Sariling salita. B. Salita ng autor. C. Salita ng kahit sino. D. Salita ng autor at sariling salita. Ang sagot mo ba ay titik A, sariling salita?
mahusay. Pampito. Alin sa mga sumusunod ang unang dapat gawin sa pagsulat ng sinopsis o buod? A. Pagbuo ng balangkas. B. Pagbasa sa buong seleksyon o akda. C. Paghahanin ng ideya ayon sa orihinal. D. Pagsusuri ng pangunahin. At D. Pangunahing kaisipan. Kung ang sagot mo ay titik B, pagbasa sa buong seleksyon o akda, binabati kita. Pangwalo, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga hakbang sa pagsulat ng paglalagom na sinopsis? A. Basahin ang buong seleksyon o akda. B. Habang nagbabasa, magtala o magbalangkas. C. Magsimula sa pagbanggit ng mga personal na impormasyon. D. Suriin at hanapin ang pangunahin. At D. Pangunahing kaisipan. Kung ang sagot mo ay titik C, magsimula sa pagbanggit ng mga personal na impormasyon, tama. Siyam, bakit mahalagang matutuhan ang pagsulat ng sinopsis o buod? A. Para mapadali ang pagbasa ng isang pananaliksik. B. Para makasunod sa pagbabago ng lipunan. C. Para maayos na makilala ang sarili sa social network. D. Para makapagpahayag ng mabisa sa simple at maikling paraan. Sagot mo ay titik D, para makapagpahayag ng mabisa sa simple at maikling paraan, mahusay. Pang-sampu, sa pagsulat ng sinopsis, huwag kalimutang isulat ang puwang na ginamit kung saan hinango ang orihinal na sipit ng akda. A. Sanggunian, B. Aklat, C. Autor, D. Lagom. Kung ang sagot mo ay titik A, sanggunian, magaling! Binabati kita kung nasagot mo ng tama ang mga katanungan. Huwag mag-alala sapagkat ngayon ay matututuhan mo ang lahat ng tungkol dito. Alam mo ba, ang paglalagom ay ang pinasimple at pinaikling bersyon ng isang sulatin o akda? Bukod sa kasanayang maunawaan at makuha ang pinakanilalaman ng isang teksto, marami pang kasanayan ang mahuhubog sa isang mag-aaral habang naglalagom. Tutulungan ka ng aralin na ito na makasulat ng maayos na paglalagom na sinopsis. Naglahad sina Julian at Londok 2016 tungkol sa pagsulat ng paglalagom na sinopsis. Ayon sa kanila, ang paglalagom na sinopsis o buod ay isang uri ng lagom na kalimitan ginagamit sa mga aktang nasa tekstong naratibo. Tulad ng kwento, salaysay, nobela, dula, parabola, talumpati at iba pang anyo ng panitikan. Alam mo ba na sa pagsulat ng paglalagom na sinopsis, ang buod ay maaaring buuin ng isang talata o higit pa o maging ng ilang pangungusap lamang. Dapat mo ring mabatid na sa pagsulat ng sinopsis, mahalagang maibuod ang nilalaman ng binasang akda gamit ang sariling salita. Layunin ng paglalagom na sinopsis na maisulat ang pangunahing kaisipang taglay ng akda, kaya't mahalagang matukoy ang sagot sa mga sumusunod. Sino, ano, kailan, saan, bakit, at paano, upang mapadali ang pagsulat ng buod, kung kaya't nararapat na maging payak ang mga salitang gagamitin. Mahalagang matutuhan ang pagsulat nito
para makapagpahayag ng mapisa sa simple at maikling paraan. Ngayon ay may ideya ka na tungkol sa paglalagom na synopsis. Subalit bago ganap na makasulat nito, alam mo ba na dapat mo munang mabatid at maunawaan ang ilang dapat tandaan sa pagsulat nito? Una, banggitin ang pamagat, may akda at pinanggalingan ng akda. Ito ay upang maipaunawa sa mambabasa na ang kaisipang iyong inilahad ay hindi galing sa iyo, kundi buod lamang ng akdang binasa, kaya iwasang magbigay ng iyong sariling pananaw tungkol sa akda at maging objektibo sa pagsulat nito. Pangalawa, gumamit ng ikatlong panauhan sa pagsulat. Pangatlo, isulat batay sa tono ng pagkakasulat ng orihinal na sipi nito. Kung malungkot ang damdaming naghahari, dapat itong maramdaman sa buod na gagawin. Pang-apat, isama ang mga pangunahing tauhan, kanilang mga gampanin at suliraning kinakaharap. Pang-lima, maaaring buuin ang buod ng isang talata, maging ng ilang pangungusap lamang. Kung higit naman sa isang talata, makabubuting gumamit ng angkop na mga pang-ugnay sa paghabi ng mga pangyayari sa ibinubuod. Pang-anim, tiyaking wasto ang gramatika, pagbaybay at mga bantas na ginamit sa pagsulat. Pang-pito, huwag kalimutang isulat ang sangguni ang ginamit kung saan hinango ang orihinal na sipi ng akda. Ngayon ay ganap na ang iyong kaalaman tungkol sa paglalagom na synopsis. Subukin ko nga ang inyong natutuhan. Sa inyong module, basahin ang talinhaga ng Alibughang Anak. Pagkatapos ay balikan ang isinulat na balangkas ng pagsusuri sa gawaing 2. Batay dito, sumulat ng synopsis ng akdang Ang Talinhaga ng Alibughang Anak at isalang-alang ang mga dapat tandaan sa pagsulat nito. Isulat sa kwaderno ang kasagutan batay sa pamantayan sa pagmamarka. Gamitin ang template sa pagsulat ng synopsis. Naisulat mo ba ng maayos ang binuong synopsis? Kung oo, binabati kita. Ngunit kung sa tingin mo ay kulang pa, may pagkakataon ka pang iayos ito. Muling isaisip ang mga sumusunod. Una, basahin at unawaing mabuti ang buong akda hanggang makuha ang buong kaisipan o paksa ng diwa nito. Pangalawa, hanapin at suriin ang pangunahing kaisipan ng akda. Pangatlo, habang nagbabasa, magtala o kaya ay magbalangkas. Pang-apat, isulat sa sariling pangungusap at huwag lagyan ng sariling opinyon o kuro-kuro ang isinusulat. Pang-lima, ihanay ang ideya ayon sa orihinal. At pang-anim, basahin ang unang ginawa, suriin at kung mapaiikli pa ito ng hindi mababawasan ang kaisipan ay lalong mabisa ang isinulat na buod. Pag naisapinal mo na ang iyong synopsis, ipasa ito sa nakapaskil na oras at petsa sa asynchronous classroom.
Alam ko na kayang-kaya mo nang maisagawa ito ng buong husay. Natutuhan mo sa araling ito na ang paglalagom ay pinasimple o pinaikling bersyon ng isang sulatin o akda. Patibayin pa natin ang inyong natutuhan tungkol sa aralin. Sa inyong kwaderno, sagutin ang papel sa reflektibong pagkatuto. Kumpletuhin mo ang pangungusap sa loob ng kahon na nagpapaliwanag kung bakit mahalagang matutuhan ng mag-aaral na katulad mo ang kasanayan sa pagsulat ng sinopsis. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Ngayon ay ganap na ang iyong kaalaman sa ating aralin. Binabati kita. Alam kong buong husay mong masasagot ang lahat ng mga gawain kaugnay nito. Maligayang pag-aaral. Ito ang inyong guro na nagsasabing, naniniwala ako na natuto ka dahil naniniwala ako na ito ang piling larang mo. Hanggang sa muling sesyon ng pag-aaral, dito lamang sa Filipino TV. Padayon! Maligayang pag-aaral sa Filipino TV. Ang ating aralin ay tungkol sa paglalagom na bio note sa asignaturang Filipino sa Piling Larang Academic. Tatalakayin natin ang Module 5, ikalimang linggo ng unang markahan. Sa kabuuan ng aralin, inaasahan na ikaw na mag-aaral ay nakasusulat ng maayos na akademikong sulatin. Kumusta ka na? Binabati kita at mahusay mong naisagawa ang mga gawain sa Module 4. Handa ka na ba sa bagong aralin? Andito na naman ako para muling hasain ang iyong kasanayan sa pagsulat naman ng paglalagom na bio note. Sigurado akong sariwa pa ang natutuhan sa nakaraang module, kaya't magbalik-aral muna tayo bago simulan ang bagong aralin. Kumpletuhin mo ang pangungusap sa loob ng kahon na nagpapaliwanag kung bakit mahalagang matutuhan ng mag-aaral na katulad mo ang kasanayan sa pagsulat ng sinopsis. Sagutin ito sa inyong kwaderno. Dapat mong isa-isip na mahalagang matutuhan ang pagsulat ng paglalagom na sinopsis para makapagpahayag ng mabisa sa simple at maikling paraan.
Kung ganito ang iyong kasagutan, binabati kita. Lubos mong naunawaan ang nakaraang aralin. Sa nakaraang aralin, nabatid mo ang paglalagom na synopsis. Nakatutuwang malamang nagkaroon ka ng malalim na kabatiran tungkol dito. Nasisiguro kong nagkaroon ka ng bagong kaalaman at ideya tungkol sa aralin. Sa module namang ito, maunawaan ang maayos na pagsulat ng lagom na bio note. Isa ito sa mga kasanayang mahalaga mong matutuhan. Pero bago natin talakayin ang aralin, subukin mo nga ang inyong kaalaman tungkol dito. Ilabas ang inyong ballpen at kwaderno at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Handa ka na ba? Simulan na natin. Panuto. Basahin at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng tamang sagot. Una, ito ay may tuturing na isang uri ng lagom na ginagamit sa pagsulat ng personal profile ng isang tao. A. Abstract. B. Synopsis. C. Bio note. D. Paglalagom. Ang sagot mo ba ay titik C, bio note? Mahusay! Sunod na tanong, alin sa mga sumusunod ang hindi tumutukoy sa lagom na bio note? A. Ang buod ay maaaring buuin ng maikli. B. Banggitin ang mga impormasyon tungkol sa academic career. C. Pagpapakilala ng sarili sa isang professional na layunin. D. Subjektibo ang pagsulat nito. Ang sagot mo ba ay titik D, subjektibo ang pagsulat nito? Magaling! Sunod na tanong, nakahiligan ni Kisha ang paggawa ng vlog. Nais niyang ipakilala ang kanyang sarili sa kanyang social media account. Alin sa sumusunod ang maaari niyang gamitin? A. Synopsis. B. Paglalagom. C. Abstract. D. Bio note. Ang sagot mo ba ay titik D. Bio note? Tama! Lubhang marami ang tagumpay na nakatnitig ng kabaruan sa kanyang napiling larangan. Kailangan niyang sumulat ng kanyang bio note, subalit hindi niya alam kung alin ang dapat niyang isama. Alin sa mga sumusunod ang dapat niyang gawin? A. Piliin lamang ang 2 o 3 na pinakamahalaga. B. Isamang lahat upang mas makilala siya. C. Piliin lamang ang 10 pinakamahalaga. D. Piliin lamang ang 7 pinakamahalaga. Ang sagot mo ba ay titik A? Piliin lamang ang 2 o 3 na pinakamahalaga? Mahusay! At ang huling tanong, bakit mahalagang matutuhan ang pagsulat ng lagom na bio note? A. Para maipakilala ang sarili sa maikli at direktang paraan. B. Para detalyadong maipakilala ang sarili sa social network. C. Para makagamit ng matatalinhagang salita sa pagpapakilala ng sarili. D. Para matutuhang isulat ang mga natamong tagumpay.
sagot mo ba ay titik A, para maipakilala ang sarili sa maikli at direktang paraan? Mahusay! Binabati kita kung nasagot mo ng tama ang mga katanungan. Huwag mag-alala sapagkat ngayon ay matututuhan ang lahat ng tungkol dito. Sa nakaraang aralin na batid mo ang paglalagom ay ang pinasimple at pinaikling bersyon ng isang sulatin o akda. Sa module namang ito ay tutulungan ka na makasulat ng maayos na paglalagom na bio note. Naglahad sina Julian at Lontok 2016 tungkol sa pagsulat ng paglalagom na bio note. Ayon sa kanila, ang bio note ay isang uri ng lagom na ginagamit sa pagsulat ng personal profile ng isang tao. Para itong talambuhay, subalit higit na maikli ang bio note at iniiwasang samahan ito ng iba pang personal na impormasyon maliban sa edukasyon at pampropesyong pag-unlad ng isang tao. Alam nyo ba na layunin ng bio note na maipakilala ang sarili sa madla sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga impormasyon tungkol sa mga nagawa o ginagawa sa buhay? Sa madaling salita ay para sa isang profesional na layunin. Gayun din, sina Dueñas at Sons 2012 ay nagbigay ng pagpapakahulugan sa bio note. Ayon sa kanila, ang bio note ay tala sa buhay ng isang tao na naglalaman ng buod ng kanyang academic career. Madalas itong makikita o mababasa sa mga journal, aklat, abstract ng mga sulating papel, websites at iba pa. Alam nyo ba na ang bio note ay madalas nyo ring mabasa tungkol sa bahaging tungkol sa iyong sarili na makikita sa mga social network o digital communication sites. Halimbawa ay ang bio note o pagpapakilala sa sarili ng mga gumagawa ng blog, maging ng mga naglalathala ng aklat o artikulo. Ngayon ay may ideya ka na tungkol sa paglalagom na bio note. Subalit bago ganap na makasulat nito, dapat mo munang mabatid ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng bio note. Inilahad ni Julian at Lontok 2016 ang mga bagay na dapat tandaan sa pagsulat ng bio note. Ito ay ang mga sumusunod. Una ay sikaping maisulat ito ng maikli. Kung ito ay gagamitin sa resume, kailangan ito ay maisulat gamit ang 200 salita. Kung ito naman ay gagamitin para sa networking site, ito ay kailangan maisulat sa loob ng 5 hanggang 6 na pangungusap. Pangalawa, itala ang mga tagumpay na nakamit, gayunman kung ito ay marami. Tandaan na dapat lamang piliin ang 2 o 3 na pinakamahalaga. Dapat mo ring tandaan na kung susulat ng bio note, isulat gamit ang ikatlong panauhan upang maging litaw na objektibo ang pagkakasulat nito. Pang-4, gawing simple ang pagkakasulat nito. Ibig sabihin, gumamit ka lamang ng mga payak na salita upang madali itong maunawaan at upang makamit ang totoong layunin nito na maipakilala ang sarili sa maikli at direktang paraan. At ang panlima, basahin muli bago isulat ang pinalasipi ng iyong bio note. Ngayon ay batid mo na ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng bio note. Nais mo bang makabasa ng isang halimbawa nito? Panuto, basahin at suriin ang kasunod na bio note. Habang nagbabasa, alamin kung ano ang nilalaman ng personal profile. Sagutin ang mga tanong sa ilalim ng teksto sa iyong kwaderno.
Halimbawa ng BioNote. Si Binibining Carmen Rivera ay nagtapos ng Bachelor of Science in Secondary Education sa Pamantasang Normal ng Pilipinas o PNU, magna cum laude. Nakatanggap siya ng scholarship mula Department of Science and Technology kaya't nagpakadulbhasa sa Amerika sa kursong MA in Biology. Siya ay nagturo sa Universidad ng Santo Tomas ng 5 taon. Nakadalo na rin siya sa iba't ibang komprehensyang pangguro. Nagkamit ng mga pagkilala sa iba't ibang pananaliksik na kanyang isinagawa. Naging academic coordinator sa kaparehang universidad ng 3 taon. Sa kasalukuyan, siya ang punong guro ng mataas na paaralang pang-agham ng Pilipinas. Kung susuriing mabuti, mapapansin na ang nilalaman ng BioNote ni Binibining Carmen Rivera ay tungkol sa kanyang academic career. Muli, ano ang nilalaman ng binasang profile ni Binibining Carmen Rivera? Kung susuriing mabuti, makikita na ang nilalaman ng BioNote ay tungkol sa academic profile ni Binibining Carmen Rivera. Tanong, sa paanong paraan isinulat ang BioNote? Mapapansin na ang BioNote ni Binibining Carmen Rivera ay isinulat ng maikli at direktang paraan. At ang huli, ano-ano ang ipinagkaiba sa pagkasulat ng BioNote sa kaliwa at sa pagsulat ng isang talambuhay gaya ng natutuhan mo noong nasa junior high school ka pa? Ipaliwanag. Napansin mo ba na ang binasang halimbawa ng BioNote ay mas maikli sa talambuhay? Simple din at direkta ang paraan ng pagkasulat ng BioNote. Kung ang talambuhay ay nilalangkapan ng iba pang personal na datos tulad ng kapanganakan, edad, lugar kung saan isinilang, mga magulang at iba pa, ang BioNote ay kadalasang kinapapaloban lamang ng mga impormasyon tulad ng natamong edukasyon, tagumpay na nakamit sa napiling larangan o pampropesyonal na pag-unlad ng isang tao. Ngayon ay nagtitiyak ko na mas naging malinaw sa iyo ang aralin. Sigurado ako na maisasagawa mo ng buong husay ang inihandang gawain. Panuto, suriin ang mga personal na impormasyon sa loob ng kahon. Pagkatapos, sumulat ng BioNote tungkol dito. Ipakilala ayon sa maaaring pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kanyang buhay. Bigyang pansin ang mga dapat isalang-alang sa pagsulat nito at ang kalakip na pamantayan sa pagmamarka ng sulatin. Gumamit ng hiwalay na papel para sa gawain. Ipasa ang gawain sa asynchronous classroom sa oras at petsa na ipapaskil ng guro. Tandaan na mahalagang matutuhan ang kasanayan sa pagsulat ng paglalagom na BioNote para maipakilala ang sarili sa madali at direktang paraan. Karaniwan itong naglalaman ng buod ng academic career ng isang tao upang maipabatid ang kanyang kredibilidad sa larangang kinabibilangan. Lalo pa nating hasain ang iyong natutuhan. Maaari bang sumulat ka ng iyong BioNote upang ipakilala ang sarili? Isa lang alang ang mga dapat tandaan sa pagsulat nito. Maaaring maglakip ng iyong larawan na 2x2 ang laki. Isulat sa isang puting papel
ang gawain. Ipasa ang gawain sa asynchronous classroom sa oras at petsa na ipapaskil ng guro. Pauna ang pagbati sa inyong bumuuing bio note. Pero bago natin tapusin ang aralin, subukin ko nga ang inyong natutuhan. Ilabas ang kwaderno at ballpen at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Panuto, basahin at unawain mabuti ang sumusunod na mga katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa kwaderno. Imbitihan si Ginoong Kabaruan na maging tagapagsalita sa seminar workshop ng mga mag-aaral kaugnay ng responsableng paggamit ng teknolohiya ng mga mag-aaral. Hiningan siya ng personal na impormasyon para sa pagpapakilala. Alin sa sumusunod ang maaari niyang ihanda? A. Synopsis, B. Bio note, C. Abstract, D. Paglalago. Pangalawa, si Ginang Arlene Evangelista ay isang manunulat ng aklat sa signaturang Filipino. Ang kanyang bio note ay karaniwang makikita sa likod ng aklat. Ano ang nilalaman ng kanyang bio note? A. Buod ng academic career, B. Pamilya, mga kaibigan, mga kapatid, C. Interes, mga uri ng libangan, D. Tala ng buhay. Pangatlo, alin sa sumusunod ang pinakamabisang pagpapakahulugan sa bio note? A. Mahalagang tala ng buhay, B. Maikling buod ng academic career, C. Detalyadong sanaysay ng buhay, D. Mahalagang tala ng personal na datos. Bilang isang mananaliksik, nalatasan si Janina Kapanayamin at sumulat ng bio note na tagapagtaguyod ng Green Movement, isang samahang nagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran. Ano ang kanyang dapat isalang-alang sa pagsulat ng bio note? A. Isulat ang pinagmulan, edad, buhay, kabataan hanggang sa kasalukuyan. B. Isulat ang mahalaga at hindi mahalagang pangyayari sa buhay ng tao. C. Isulat ng maikli, pagtuunan ng karakter at kredibilidad ng tao. D. Isulat ang detalyado, ang personal na datos ng tao. At ang pangalima, alin sumusunod ang layunin ng pagsulat ng bio note? A. Mapabadid ang kredibilidad sa larangang kinabibilangan. B. Maipagmalaki ang sarili upang tularan. C. Maipakilala ang sarili sa mambabasa. D. Kumita at maiangat ang sarili. Ipasa sa Google Classroom ang inyong sagot. Maligayang pag-aaral. Ito ang inyong guro na nagsasabing, naniniwala ako na natuto ka dahil naniniwala ako na ito ang piling larang mo. Hanggang sa muling sesyon ng pag-aaral, dito lamang sa Filipino TV. Padayon!
Maligayang pag-aaral sa Filipino TV. Ang ating aralin ay tungkol sa paglalagom na abstract sa asignaturang Filipino sa piling larang academic. Tatalakayin natin ang Module 6, ika-6 na linggo ng unang markahan. Sa kabuuan ng aralin, inaasahan na ikaw na mag-aaral ay nakasusulat ng maayos na akademikong sulatin. Kumusta ka na? Binabati kita at mahusay mong naisagawa ang mga gawain sa Module 5. Handa ka na ba sa bagong aralin? Andito na naman ako para muling hasain ang iyong kasanayan sa pagsulat naman ng paglalagom na abstract. Sigurado akong sariwa pa ang natutuhan sa nakaraang module, kaya't magbalik-aral muna tayo bago simulan ang bagong aralin. Basahin ang ipinasang output ng inyong kamag-aral tungkol sa pagbuo ng sariling bio note. Hindi ba't napakahusay ng kanilang sinulat? Maayos silang nakasulat ng akademikong sulatin ang bio note. Alam kong mahusay nyo ring naisulat ang gawain. Kaya't muli hahamunin kita na kumpletuhin ang pangungusap sa loob ng kahon na nagpapaliwanag kung bakit mahalagang matutuhan ng mag-aaral na katulad mo ang kasanayan sa pagsulat ng bio note. Basahin ang kasagutan. Muli ipinapaalala ng kasanayan sa pagsulat ng paglalagom na bio note ay mahalagang matutuhan para maipakilala ang sarili sa maikli at direktang paraan. Sa nakaraang aralin nagkaroon ka ng kaalaman sa paglalagom na bio note. Nakatutuwang malamang nagkaroon ka ng malalim na kabatiran tungkol dito. Nasisiguro kong nagkaroon ka na bagong kaalaman at ideya tungkol sa ating aralin. Sa module namang ito, mauunawaan ang maayos na pagsulat ng lagom na abstract. Isa rin ito sa mga kasanayang mahalaga mong matutuhan. Pero bago natin talakayin ang aralin, subukin ko nga ang inyong kaalaman tungkol dito. Ilabas ang inyong ballpen at kwaderno at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Handa ka na ba? Simulan na natin! Panuto. Basahin at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng tamang sagot. Ang puwang ay may tuturing na lagom o buod ng kabuuan ng isang pag-aaral o papel pananaliksik. A. Abstract. B. Bio note. C. Synthesis. D. Synopsis. Ang sagot mo ba ay titik A, abstract? Tama! Sunod na tanong. Ang abstract ay kalimitang binubuo lamang ng puwang na salita. A. 200, B. 300, C. 400, D. 500. Ang sagot mo ba ay titik B, 300? Magaling! Sunod na tanong. Ang abstract ay hango sa salitang puwang na abstractus na nangangahulugang drawn away o extract from. A. Arabic, B. Griego, C. Latin, D. Pranses. Ang sagot mo ba ay titik C, Latin? Tama! Sunod na tanong. Ang hindi na dapat isinasama pa sa pagsulat ng abstract ay ang puwang. A. Konklusyon at rekomendasyon. B. Metodolohiya o pamamaraan.
C. Panimula ng pananaliksik. D. Figura at mga talahanayan. Ang sagot mo ba ay titik D, figura at mga talahanayan? Tama! Sunod na tanong. Ang abstract ay matatagpuan sa puwang ng papel pananaliksik. A. Unang bahagi. B. Huling bahagi. C. Gitnang bahagi. D. Wala sa nabanggit. Ang sagot mo ba ay titik A, unang bahagi? Mahusay! Binabati kita kung nasagot mo ng tama ang mga katanungan. Huwag mag-alala sapagkat ngayon ay matututuhan ang lahat ng tungkol dito. Sa nakalipas na module ay nabatid mo na ang paraan ng pagsulat ng maayos na akademikong sulatin, ang paglalagom, partikular sa pagsulat ng bio note at synopsis. Lalo pa nating hahasain ang iyong natutuhan sa paglalagom. Kaya sa module na ito, marapat lamang na makasunod ka sa estilo at teknikal na pangangailangan ng akademikong sulatin, ang paglalagom na abstract. Ayon kina David Michael San Juan at John Kelvin Briones sa kanilang aklat na sa Limbay, Filipino sa Larangang Akademiko 2017, ang abstract daw ay buod ng pananaliksik na karaniwan ay isang talata lamang at hindi hihigit sa 300 mga salita. Alam mo ba na ang abstract ay isinusulat pagkatapos na isagawa ang pananaliksik? Ngayon ay alamin natin kung ano ba ang karaniwang laman ng abstract. Karaniwang nilalaman ng abstract ang sumusunod na elemento. Sitwasyon o phenomenon na naging dahilan upang maging interesado ang mananaliksik sa paksa. Sunod, pangkalahatang layunin at kahalagahan ng pananaliksik. Elemento rin ng abstract ang pangkalatang perspektiba at o batayang theoretical o konseptual ng pananaliksik. Hindi rin mawawala ang elementong saklaw at limitasyon ng pananaliksik. At syempre hindi mawawala ang pangunahing resulta at o konklusyon at rekomendasyon ng isinagawang pananaliksik. Ngayon ay alam na ninyo ang mga elemento o nilalaman ng isang abstract. Ngunit saan ba natin hinahango ang mga nilalamang ito ng abstract? Alam nyo ba, hango ang salitang ito sa Latin mula fraseng drawn away o extract from. Muli, ano ang magiging batayan ng sulating abstract? Dapat nang na maging batayan ay ang isinagawang pananaliksik. Halina't alamin natin ang estilo sa pagsulat ng abstract. Nagbanggit sina Julian at Lontok 2016 ng mga hakbang sa pagsulat ng epektibong abstract. Narito ang mga iyon. Una, basahing mabuti at pag-aralan ang papel o akademikong sulatin na gagawan ng abstract. Kailangan ding hanapin at isulat ang mga pangunahing kaisipan o ideya ng bawat bahagi ng sulatin mula sa introduksyon, kaugnay na literatura, metodolohiya, resulta at konklusyon. Dapat din itong buuin gamit ang mga talata, ang mga pangunahing kaisipang taglay ng bawat bahagi ng sulatin.
Isulat ito ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga bahaging ito sa kabuuan ng papel. Dapat ding iwasang maglagay ng mga ilustrasyon, graph, table at iba pa maliban na lamang kung sadyang kinakailangan. Huwag tumayo nang hindi binabasang muli ang ginawang abstract. Suriin kung may nakaligtaang mahalagang kaisipang dapat na maisama rito. At ang panghuli, isulat ang pinal na sipi nito. Bago ka sumulat ng abstract, dapat mo ring mabatid ang teknikal na pangangailangan sa pagsulat nito. Una, basahing mabuti at pag-aralan ang papel o akademikong sulatin na gagawan ng abstract. Iwasang maglagay ng mga kaisipan o datos na hindi binanggit sa ginawang pag-aaral. Iwasang ding maglagay ng mga estadistikal na figura o talahanayan sa abstract. Gumamit lamang ng simple, malinaw at direktang mga pangungusap. Iwasang maging maligoy sa pagsulat ng abstract. Maging objektibo. Ilahad lamang ang pinakamahalagang kaisipan. Gawing maikli ngunit komprehensibo ang pagsulat nito. Ngayon ay natitiyak ko na mas naging malinaw sa iyo ang aralin. Handa ka na ba para sa gawain? Panuto. Basahin at suriin ng mabuti ang halimbawang abstract ng papel pananaliksik sa kahon. Pagkatapos sa ilalim nito ay nakatala ang mga bahagi ng isang abstract. Tukuyin at sipiin mula sa binasa ang mahalagang bahaging ito. Isulat sa kwaderno. Isaalang-alang ang kalakip na pamantayan sa pagmamarka sa pagbuo ng gawain.
Binabati kita kung mahusay mong natukoy ang mga bahagi ng abstract. Tandaan na isa sa pinaka-crucial na bahagi ng papel pananaliksik ay ang abstract sapagkat ito ang naglalaman ng pinakabuod ng buong pananaliksik. Ito ang maituturing na pasilip at pambungad na ideya sa kabuuan ng isang pag-aaral. Kaya naman, alalahanin sa tuwina na ang nilalaman ng bahaging ito ay naitampok sa pamamagitan ng paglalagay ng pinakaimportanteng mga punto lamang. Muli, isaalang-alang ang 5 mahalagang sangkap nito. Introduksyon, metodolohiya ng pananaliksik, resulta at pagtalakay sa mga datos, ang konklusyon, rekomendasyon ng pananaliksik. Limitahan din lamang ang abstract sa 300 mga salita. Ngayon ay ganap na ang iyong kaalaman sa aralin. Subukin ko nga ang iyong natutuhan. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na mga katanungan. Piliin ang titik ng samang sagot at isulat sa kwaderno. Ang awiting bayan ay laganap sa bawat pangkat etniko sa buong Pilipinas. Sa kanilang mga awiting bayan, nasasalamin ang kanilang kultura at tradisyon. Isa ang mga gadang sa mga pangkat etniko sa lambak ng Cagayan na may mayamang awiting bayan. Mula sa thesis na pinamagatang antas ng kalaman ng mga katutubong gadang hinggil sa kanilang mga awiting bayan. A. Introduksyon ng pag-aaral. B. Konklusyon at rekomendasyon. C. Metodolohiya ng pag-aaral. D. Resulta at pagtalakay sa datos. Mas mainam kung ang maraming bilang ng Pilipinong mag-aaral ay kukuha ng kursong naaayon sa kanilang kagustuhan na magiging daan sa pagpapaunlad ng kanilang sarili. Mula sa thesis na pananaw ng mga piling mag-aaral sa UP, PUP at PNU sa kurikulum ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng wikang Filipino. A. Introduksyon ng pag-aaral. B. Konklusyon at rekomendasyon. C. Metodolohiya ng pag-aaral. D. Resulta at pagtalakay sa datos. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng deskriptibong pamamaraan. Nagamit ang pamamarang ito sapagkat inilarawan ang kasalukuyang ginagamit na kurikulum ng UP, PUP at PNU. Mula sa thesis na pananaw ng mga piling mag-aaral sa UP, PUP at PNU sa kurikulum ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng wikang Filipino. A. Introduksyon ng pag-aaral. B. Konklusyon at rekomendasyon. C. Metodolohiya ng pag-aaral. D. Resulta at pagtalakay sa datos. Pang-apat, lumabas sa pag-aaral na ito ng edad ay isang salik sa kanilang kaalaman na kung saan mas matanda, mas mataas ang antas ng kalaman hinggil sa kanilang awiting bayan. Mas bata, mas kakaunti ang nalalaman hinggil sa kanilang awiting bayan. Mula sa thesis na pananaw ng mga piling mag-aaral sa UP, PUP at PNU sa kurikulum ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng wikang Filipino. A. Introduksyon ng pag-aaral. B. Konklusyon at rekomendasyon. C. Metodolohiya ng pag-aaral. D. Resulta at pagtalakay sa datos. At ang panglima, dahil nga rito nangangailangan lamang na magkaroon ng mga paraan at gawain na magpapataas sa antas ng kalaman hinggil sa mga awiting bayan
upang mapaunlad pa ang mga ito mula sa thesis na pinamagatang Antas ng Kaalaman ng mga Katutubong Gadang hinggil sa kanilang mga awiting bayan. A. Introduksyon ng pag-aaral. B. Konklusyon at rekomendasyon. C. Metodolohiya ng pag-aaral. D. Resulta at pagtalakay sa datos. Iwasto ang inyong sariling papel. Narito ang susi sa pagwawasto. Binabati kita sa mahusay mong pagsagot sa ating pangwakas na pagsusulit. Ngayon ay may kaalaman ka na sa ating aralin. Binabati kita. Alam kong buong husay mo nang masasagot ang module tungkol dito. Maligayang pag-aaral. Ito ang inyong guro na nagsasabing naniniwala ako na natuto ka dahil naniniwala ako na ito ang piling larang mo. Hanggang sa muling sesyon ng pag-aaral dito lamang sa Filipino TV. Padayon!